Ayan, so magbibigay na naman tayo ng idea ng mga idol, no, kung paano ba i-check yung ating regulator kung okay pa yung ohms reading niya o resistance, no. So marami din kasi nagtatanong sa atin kung paano ba daw ang tamang pag-check ng mga regulator, kasi ang ating regulator ay full wave na rin yan mga idol, no, kasi full wave na yung stator natin, full wave na rin yung regulator natin. Okay, so dalawa kasi itong nagdadala dito ng charging system ng ating regulator, no. Ayan, dalawa kasi yan, meron niyang capacitor. So, paano ba i-check yung capacitor kung okay pa siya? Okay. So, kung okay pa o palitin na. Kasi pagkaiba to eh. Ayan. So, sa pag-check din naman ng regulator kung okay pa siya o kailangan na nating magpalit. So, basic lang din, no? So, dun sa mga nagtatanong sa atin, so ngayon lang tayo ulit maglalabas ng mga video ng mga ganito kasi maraming nagre-request sa akin ito. So, ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon para mabigyan natin ng idea yung mga naka-rouser, no. So kung paano malalaman na sira na talaga yung ating regulator. Okay, so kung sira na ng ating regulator, malalaman natin yan. Ngayon kung sira na rin yung ating capacitor, malalaman din natin yan doon sa mga naka-rouser 180, 220, 200, 135, NS200, NS150, lahat ng may mga capacitor na kagaya nito. Okay, so kung bago ka pala sa ating channel mga idol, so huwag yung kalimutan mag-subscribe, no? I-click ang notification bell para updated tayo sa mga videos na i-upload kagaya nitong mga router na ginagawa natin. Alright, so yan, umpisa na natin, no? Ayan, so umpisa na natin mga idol, no. So ito naman mga idol ay hindi naman tayo nagmamagaling, no. So base lang din to sa mga ginagawa natin, halos araw-araw na natin ginagawa yung mga ganito, no. So base lang din to sa mga experience natin. So kung meron kayong mga katanungan or may suggest pa, pwede i-comment nyo na lang sa baba para malaman natin kung ano yung klaseng pag-check nyo sa mga ganitong regulator at sa mga hindi ganitong regulator. Okay, so basta sa akin, base lang sa na-experience natin o base ito sa lagi nating ginagawa. Okay, so umpisa natin mga idol, yan. So siyempre gagamit na naman tayo ng ating multi-tester para malaman natin kung ilan ba talaga yung pinaka ohms reading o resistance ng ating regulator, yung sapat pa ba siya o hindi na siya pwede, no? Kung palitin na ba talaga siya. So malalaman natin yan. Ngayon pati dito sa capacitor niya mga idol, so malalaman din natin ito kung palitin na. So meron kasi itong tinatawag na standard pa yung pinakalaman niya. So hindi siya pwedeng bumaba, hindi rin siya pwedeng tumaas, no? Pagdating naman sa regulator, ganun din. So dapat meron din siyang tamang resistance kung ilan yung laman niya, kung ilan pa yung kaya niyang isusupply, no? Pero ito malalaman natin kung ano yung laman niya. So tester natin, ito yung pinaka stock pa lang ng router 180, no? Yan. So malalaman natin yan kung paano natin malalaman yan, check na natin. Okay, so sa multi-tester naman, ito kasi multi-tester natin. So automatic na po kasi ito. So wala na tayong reset yan. Hindi na tayo mag-reset sa volt, sa continuity, sa resistance. So kusa na po siyang nagtuturo kung ano po yung ginagawa natin, no? Ayan. So ito ang kagandahan nito. Ayan, Habotech. Ayan, baka naman. Okay. So ngayon umpisa na natin mga idol, no. So dito sa pag-check naman ng capacitor, unahin mo natin yung capacitor mga idol kasi medyo mabilis lang naman ito. Okay, so sa pag-check naman ng capacitor mga idol, kung palitin na siya, so malalaman natin. Okay, so ito yung multi-tester natin. Ilalagay natin tong itim dito sa ground. Ayan. Yung ground kasi nito, ayan, yung itim na may line na dilaw. So yung puti, ito yung dito sa capacitor. So kung makikita nyo, yung ating multi-tester ay nakalagay sa auto. So ibig sabihin, kusa na lang yung magtuturo, no? So ilagay natin yung itim dito sa itim na may line na dilaw. Lagay natin. Tapos dapat mga idol, no, pagka nilagay niyo yung pula na to dito sa kulay puti, dapat ang lalabas na reading dyan ay hindi siya bumaba sa 1,000. Okay, dapat hindi siya bumaba sa 1,000. Alright, so hindi rin siya pwedeng tumaas abot ng 4,000 to 5,000. Okay, so ayan, tester natin. Dapat yan hindi siya bababa sa 1,000. Ayan, tester natin, no. Ayan. So makikita nyo yung reading niya mga idol ay nasa 1,333 DC yan, DC.
Okay, so ibig sabihin yan mga idol ay goods na goods pa yan, no? 1.3, minsan nga umabot pa yan ng 2,000. So yan, lalo na pag yung kakatanggal pa lang natin sa motor, nasa 2,000 talaga mahigit yan. So ito kasi malamig na ito. Yan, oh. Diba? So umabot pa siya ng 1.3, ibig sabihin goods na yan. Pero pag yan ay bumaba na ng 1,000 mahigit mga idol, no? Pababa talaga siya. So kailangan nyo na magpalit ng capacitor. Okay, so tapos na tayo sa capacitor. Ngayon dito naman tayo sa resistance ng ohms reading resistance dito sa ating regulator kung okay pa. So ngayon itong tester natin, yan, makikita nyo naman yung tester natin, yan, kulay pula at saka itim. So pagbabalik rin lang natin to kasi ito nga base lang din to sa experience natin. So marami nalilito dito bakit hindi daw nila makuha yung pinaka-reading ng state regulator ng mga rouser, no? So, para sa akin, experience lang din. So, dun sa mga sobrang sa galing, huwag nyo na lang panoorin. Kung makapuna kayo na may mali, huwag nyo na panoorin, no? Para kahit pa paano, magaling na kayo. Ayan. So, yan, no? Ilagay natin dito sa, yung pula, ilagay natin dito sa itim na may line nila dilaw. So, parang baliktad po siya. Kasi, itong dalawa na to mga idol, yan, no? Yung kulay blue na may liner na white, yung dalawa na yan, yan po yung input sa output niya. So yan po yung galing sa stator, pabuga niya, tsaka ito yung pahigop niya, no? So yung dalawa, so yan ang tinatawag na input tsaka output ng charging mo. Okay, so sa pag-check naman na regulator kung okay pa yung pinaka-ohms reading niya, itong itim, itong pula pala, ilalagay natin siya dito sa itim na may liner na dilaw. Okay, so lagay natin dito. So baka magtaka kayo, ground yan, bakit nilagay nyo sa pula? So ganun po yung base sa experience natin. So dapat mga idol, ang reading niyan mga idol ay hindi siya bababa sa 500 or di kaya pabalo siya ng 400, no? So ibig sabihin nun, medyo alanganin na tayo sa regulator nyo. Okay, so ang pinakalaman kasi nito talaga ay 600 plus pataas. So pagka bumaba siya sa 500 pababa, so mayroon na rin yung may konting complete na rin siya. So hindi na natin malalaman kung bigla na lang siya may bumigay, di ba? Basta ang pinaka-reading nito ay 0.680, 690, 70, ganun. Basta 6 lang, yun, no? Ngayon i-check natin siya. Ayan, nilagay na natin yung pula sa kulay itim na may line ng dilaw. Ngayon lagay natin dito sa input saka output ng regulator. So malalaman natin yan kung okay pa. Ngayon test natin, no? Oh, di ba? Meron siyang laman na 0.685. Ayan. So, ibig sabihin, goods na goods pa yan. So, baka magtaka kayo, magkaiba ng reading ng dalawa, pero 6 pa rin. Huwag point lang yung pinagkaiba niya. So, ito yung input, 0.85. Ito naman yung output niya, 0.34. Okay. So, walang problema yan. Basta nasa 0.6 yung pinaka resistance niya, yung reading niya, no? Yan. Basta 6. Kasi ito, pagka bumaba siya ng 500, ang tinis nyo yung regulator nyo, tapos buwaba na siya sa 500, kumbaga pag tester nyo, pumalo na siya sa 400, tapos pababa. So, ibig sabihin ng mga idol, may problema na rin yung ating regulator. Kasi, hindi rin pwede mga idol kung may problema yung ating regulator. Kasi nga, unang-una mga idol, ay full wave na po yung ating stator. Okay, so yun lang. Ganun lang pag-check mga idol, no? So, ulitin natin, sa pag-test ng capacitor, ilalagay natin yung ground. Ito, dito sa itim na may line na dilaw. Yan. Tapos, ilalagay natin itong pula dito sa puti na wire. Yan. So, malalaman nyo na yan kung ilan na yung laman ng ano. Dapat hindi bumaba sa 1,000 yung laman ng capacitor nyo mga idol. Yan. So, 1.3, diba? DC. So, dito naman sa regulator, no? Para maganda, ulit-ulitin natin para makuha agad, no? So, sa regulator, pag-check, yung itim na may liner na dilaw, ito yung ilalagay yung tester. So, ayan, maraming magko-comment yan, baliktad daw, ganito, ganyan. Pero base lang yan sa experience natin, yan. So, yan, ito yung input, meron siyang 0.685. So, ito namang output niya ay meron siyang 0.634. So, magkaiba po talaga sila ng reading. So, hindi sila pwedeng magkapareho. Okay, so, ang mahalaga dyan, pero yan namang dalawa na yan mga idol, itong dilaw na yung blue na may liner na puti, yung dalawa na yan, kahit naman magkabaliktad yung socket niyan, kasi input saka output lang naman yan, kaya niya yung kontrolin kung ano yung charge na ibibigay niya, yung kuryente niya. So, base lang din yun sa experience natin bilang manggagawa ng router.
Okay, so yun lang mga idol do. So ngayon lang tayo ulit nakapag-video ng mga ganito. So maganda to para marami din matututo doon sa mga gustong matuto, no. Yan, so yun lang, no. Maraming salamat at sana nakabigay tayo ng idea doon sa mga mahilig magkalikot ng ating mga motor. Alright.